Minsan nakakapagtaka pa ang katotohanan kaysa sa mga kathang isip lamang. Ikukwento ko sa inyo, mga katinagalog ko, ang kwento ng mga bagot na piloto. Nang ika-20 ng Oktubre ng taong 1986, ang piloto na si Alexander Kliuev ay nakatakdang maglanding ng kanyang papasaherong eroplanong minamaneho sa isa sa paliparan sa Russia para naman sa kanilang layover. Lulan ng eroplano ay ang 74 nito na pasahero kasama na ang mga crew nito. Habang muli ay ginagawa nito ang tamang pamamaraan upang mairaos ng ligtas ang kanyang paglapag. Kalikot dito, kalikot doon, bukas dito, bukas doon. Napahugot ito ng malalim na hininga. Tila ba bumalik sa kanyang alaala nang siya ay nag-aaral upang maging isang piloto. Nang siya ay estudyante pa ng mga sinaunang mga taon niya. Sabay sambit niya sa sarili niya na akala ko noon exciting maging isang piloto. Hindi ko inakala na ganito pala kaboring ito. Nagsisisi tuloy ako, akala ko interesante ang maging isang piloto. Ngunit puro maiiksing biyahe lamang ang ginagawa ko. Paulit-ulit na lang, laging ganito. At totoo naman, literal na hindi na mabilang kung ilang beses na paulit-ulit na lumipad ang kapitan na ito sa pareho na rutang ito. Pwede na ngang sabihin na kahit tulog pa siya, ay makakarating ito sa pupuntahan niya. Kaya naman bago pa tuluyang magtapos ang boring na flight na ito at isa na namang boring na biyahe na matagumpay para sa kapitan, nakaisip ito ng isang kakaiba na ideya. Magandang paraan upang magkakulay ang biyahe niya kahit na minsan pa. Napahinto ito sa kanyang mga pinagkakakalikot at saka napatingin ito sa kasama niyang piloto, ang co-pilot niya na si Gennady Sernov. Saka ito ay kanya na tinanong. Samantalang habang ang dalawang piloto na nasa himpapawid ay naguhuntahan, ang control tower naman sa ibaba ng paliparan ay nakita sa radar na kakaiba ang lipad ng eroplanong minamaneho ng kapitan na si Alexander. Nakapuesto ito ng paturok. Kaya naman agad nitong niradyuhan ng kapitan. Dito inalerto ng control tower ang dalawang kapitan at saka sila agad nito ay sinabihan, masyadong mabilis ang iyong takbo, masyadong paturok ang puwesto ng eroplano mo. Kapitan, bawasan mo, kung hindi kinakailangan na muli umikot ka bago ka makapaglanding. Ngunit hindi sumagot ang kahit sino sa dalawang mga piloto. Sa halip patuloy ito na mabilis na pabulusok at pababa ng pababa. Ang matindi kitang-kita ng mga tao sa control tower na ibinababa ng kapitan ang kanyang gulong. Handa na ang eroplano na tuluyang lumanding sa paliparan. Ito ay kahit pa sinabihan na sila na lubhang napakadelikado ng kanilang bilis at ng kanilang pagkakapuesto. Sa tarantam muli dali-daling niradyohan ng tore ang mga piloto ng eroplano. Muli sinabihan nila, masyadong mabilis ang iyong pagbaba, paturok ang iyong pagbulusok. Huwag kayong maglanding ng ganito, umikot na lang kayo. Talaga namang sobrang delikado ng puwesto ng eroplano nyo. Ngunit sa kabila ng pagsusumamo ng control tower, ay wala silang kahit na anong sagot na nakuha mula sa dalawang piloto ng eroplano. Samantalang ang tanong ng kapitana na si Alexander sa kanyang piloto na si Gennady ay ito. Pupusta ka, kaya kong mapalanding ang eroplanong ito kahit pa bulag ako. Kung napataas ang kilay nyo mga katinagalog ko sa tinuran ng kapitan na ito, mas magugulantang kayo kung ano ang isinagot ng kapitan na kasama niya. At dahil po boring na din itong si Gennady sa paulit-ulit at wala nilang inibang biyahe, ay ito ang kanya na sinagot. Alam mo, magandang pustahan yan na naisip mo. Sige, pupusta ako laban sa'yo. Kaya naman sa pagkasa ng dalawang piloto sa kakaibang pustahan na naisip nilang dalawa, isinara nila lahat ng kortina ng eroplano sa kabina ng piloto. Sa mismong cockpit po mga katinagalog ko. Dahil dito, literal na walang kahit na anong nakikita ang dalawa na mga piloto. Kaya naman sa kabila ng matinding paalala ng control tower na paturok ang eroplano at masyadong mabilis ang takbo nito,
Ang kapitan na si Alexander ay sigurado kayang-kaya niyang mailanding ang kanyang minamaneho na eroplano at ginawa nga niya ito sa pagtama ng eroplano sa runway. Tama ang air tower. Masyadong mabilis at paturok ang paglapag ng eroplano. Agad naman na nabali ang mga gulong nito. Saka kumayas ng husto ang isang bahagi ng eroplano, saka nagpagulong-gulong pa ito. Habang bigla itong nagliyab at tuluyang nilamon ng malaimpyerno na apoy. Sa 74 na sakay ng eroplano, 70 ang hindi pinalad na nakaligtas. Kasama na ang co-pilot ni Alexander na si Gennady Cernov. Samantalang ang promotor na piloto na siyang dahilan ng malubhang trahedyang ito na si Alexander Klyoev ay nakaligtas. Siya ay nasintensyahan ng 15 taong pagkakabilanggo. Ito ay dahil sa kanyang pagkamuryot at pagkabagot. Isa ang trahedyang ito sa pinakamalaking kaganapan sa bansang Russia at ang pinakamalala na nangyari sa paliparan nila. At ang mas masakla pa, hindi dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nawala ang buhay ng mga napakaraming pasahero ng eroplano, kundi dahil sa pustahan po ng dalawa na nababagot na mga piloto. Mga katinagalog ko, ano ang pinakamalalang pustahan na kinasahan ninyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.